Sa pagpasok ng 2026, tuloy ang pagsisikap ng Rusya na ikalat ang kwento na hindi maiwasan ang pagbagsak ng Ukraine. Maaaring naniwala na si Vladimir Putin sa sarili niyang kwento, kaya dapat siyang matandaan na hindi pa tapos ang digmaang sinimulan niya. Marami pang lakas ang Ukraine para lumaban at pinatunayan nila ito sa isa na namang malawakang pag-atake mula sa malayo. Nagbigay ng matinding dagok ang Ukraine laban sa Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa isa sa pinakamahalagang defense contractor ng bansa. Nasusunog ang pinakapuso ng Russia at mabilis na napagtatanto ni Putin na lalo pang titindi ang deep strike strategy ng Ukraine sa 2026. Ang pasilidad na tinutukoy ay tinatawag na Energia at matatagpuan sa Yelets, sa Lipetsk Oblast, sa mga unang ulat ng aberya. Hindi binanggit ng Energia ang Ukraine. Noong Enero 5, iniulat ng Kiev Independent ang sunog sa planta ng Energia na gumagawa ng mahahalagang bahagi para sa mga misil at drone ng Russia. Kinumpirma ng mga saksi ang sunog. Naglabas ang Astra Telegram channel ng mas maraming kumpirmasyon at ilang larawan ng nasusunog na planta ng Energia. Gayunpaman, ang post na ito ay may kasamang unang hinala na maaaring mga drone ng Ukraine ang nasa likod ng sunog. Nasusunog ang joint stock company Energia Defense Plant sa Yelets matapos ang drone attack. Ayon sa Astra Open Source Intelligence, ayon sa Astra, ang footage ay mula 900 metro mula sa pasilidad. Gumagawa ang joint stock company Energia ng baterya para sa drone, aviation, naval aircraft at iba pa. Sabi pa ng channel, malapit nang malaman ang buong kwento. Hindi ito isang basta-bastang sunog na bigla na lang sumiklab sa isang mahalagang planta na nasa humigit kumulang 150 milya hilaga ng hangganan na pinaghahatian ng Ukraine at Russia. Gaya ng iminungkahi ni Astra, ito ay sunog na dulot ng isa na namang malayuang drone strike ng Ukraine. Malinaw na tinamaan ng Ukraine ang target sa iba't ibang parte ng planta ng Energia. Hindi mo malalaman yon kung base ka lang sa reaksyon ng Russia sa sunog. Noong Enero 5, kinumpirma ng Kiev Post ang isang pag-atake na naganap kamakailan at ibinahagi rin ang pahayag ni Igor Artomonov, gobernador ng Lipetsk. Sanay na siya, tulad ng ibang opisyal ng Russia, sa karaniwang tugon sa drone attacks mula Ukraine. Sinabi ni Artemonov sa Telegram na naapula na ng bumbero ang sunog sa industrial na lugar sa Yelets matapos bumagsak ang drone. Walang nasawi o nasugatan ayon sa paunang ulat. Iniimbestigahan ng emergency services ang ulat ng posibleng pagbagsak ng bahagi ng drone. Particular, ang mga ulat tungkol sa pagbagsak ng drone sa isang gusali ng kindergarten ay hindi totoo. Kung sinusubaybayan mo kung paano nag-uulat ang Russia tungkol sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine, makikita mong paulit-ulit na lang ang parehong lumang dahilan. Sa pahayag na ito, muli na namang sinasabi ng Russia na hindi tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang kanilang mga target. Sa halip, matagumpay daw na napabagsak ng makapangyarihan at palaging aktibong air defense ng Russia ang mga drone. Sinasabi nilang dahil lang sa debris ng drone na aksidenteng bumagsak sa target ng Ukraine kaya nasusunog ang planta ng Energia. Tulad ng dati, masyadong maginhawa ang paliwanag na ito. Siguro nagtataka ang mga Ruso kung paano nagawang paunlarin ng Ukraine ang pinakatumpak na drone debris sa buong mundo. Nakakatuwang isipin, hindi binanggit ni Artemonov kung saan daw bumagsak ang mga drone ng Ukraine at tanging malabong pahayag lang mula sa gobernador ng rehiyon ang ibinigay tungkol sa isang industrial na lugar na tinamaan. Pinatutunayan ng mga larawang inilathala ng Astra na ang planta ng Energia ang nasusunog na sinusuportahan ng ulat sa Telegram mula sa Dnipro, isang opisyal na open source intelligence group. Ang organisasyon ay nag-geolocate ng pag-atake ng Ukraine na nagbunyag na ang mga koordinating nakuha nila mula sa paghahambing ng mga aerial na larawan at mga larawang kuha sa lupa ay nagpapatunay nito. Nasusunog ngayon ang Energia. Mayroon ding mga ulat mula sa mga residente na nagbibigay ng karagdagang ebidensya na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang kanilang mga target. Ayon iyan sa Euromaidan Press, na naglabas ng sarili nilang ulat tungkol sa pinakabagong long-range strike ng Ukraine noong ika-5 ng Enero. Binibigyang diin nito ang post sa Telegram ng alkalde ng Yelets at opisyal na si Vyacheslav Jabin na naglabas ng red alert dahil sa banta ng unmanned aerial vehicle attack sa Yelets at mga kalapit na lugar. Muli,
Ang alertong iyon ay nagsisilbing kumpirmasyon na mga drone ng Ukraine ang siyang nagdulot ng pinsala na ngayon ay makikita sa enerhiya. Sabi ng Euromaidan Press, unang nagdeklara ng alerto si Jabin bandang 5 am at nagpalit-palit ang banta mula pula hanggang dilaw buong araw. Narinig ang aktibidad ng air defense sa kabisera ng rehiyon at iniulat ng mga residente ang pagkawala ng mobile na koneksyon sa ilang lugar. Dagdag pa ng Euromaidan Press, ang pagkawala ng mobile connection ay palatandaan na tinamaan ng Ukraine ang enerhiya gamit ang drone. Ayon sa Media Zona, noong Enero 5 sinimulan ng Russia ang malawakang pagputol ng mobile internet sa mga rehiyong may drone ng Ukraine. Sabi ng Russia, ang mga pagpatay ng koneksyon ay para sa air defense. Ang malabong pahayag na ito ay tila nagpapahiwatig na ang paglilimita ng mobile internet signal ay sa kung anong paraan ay nakakatulong sa Russian air defense na pabagsakin ang mga paparating na drone ng Ukraine. Gayunpaman, mas malamang na sinusubukan ng Russia na pigilan ang pagkalat ng impormasyon tungkol sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine bago pa man maging handa ang mga awtoridad ng bansa na magbigay ng pahayag. Hindi nito napipigilan ang mga Telegram channel tulad ng Astra sa pag-uulat ng mga pag-atake. Ginagawa lang ng Russia na matakot at mahiwalay ang sarili nilang mamamayan habang winawasak ng mga drone ng Ukraine ang mga estrukturang gamit sa digmaan. May kaunting dagdag na impormasyon mula sa Supernova Plus Telegram channel. Sinasabi nito na kahit papaano ay may isang drone ng Ukraine na tumama sa isang pagawaan sa pasilidad ng enerhiya na sinusuportahan nila ng litrato ng nasabing pagawaan at ng napakalaking sunog na dulot nito. Mahirap paniwalaan na ang mga debris ng drone ay sapat na makapangyarihan para magdulot ng ganoong kalaking sunog sa isang lugar na siguradong mataas sa listahan ng mga target ng Ukraine sa enerhiya. Muling inaangkin ng Russia ang isang bagay kahit lumalabas ang ebidensya ng kabaligtaran. Hindi kailanman naging hadlang ang ebidensya sa Russia sa pagtatangkang kontrolin ang kwento. At totoo ito sa mga pangyayari noong gabi ng Enero 4 hanggang Enero 5 sa planta ng enerhiya. Bukod sa pulang alerto at malabong ulat ng labi ng drone, sinusubukan ng Russia na ituon ang pansin sa gabi kung kailan daw nila napabagsak ang maraming drone ng Ukraine. Iniulat ng Kiev Post na ang Ministry ng Depensa ng Russia ay nagulat ng pagharang sa 41 na drone ng Ukraine sa 8 rehiyon noong gabi ng Enero 4. Sa 4 sa mga interception na iyon na di umano'y naganap sa himpapawid ng Lipetsk, iniulat na naganap ang mga interception na ito sa pagitan ng alas 8 ng gabi at alas 11 ng gabi lokal na oras. Bago iyon, tila nagpadala ang Ukraine ng mas malaking bilang ng mga drone papasok sa Russia mas maaga pa noong araw na iyon. Ipinagmamalaki ng Russia na napabagsak ng kanilang air defense ang 253 drone mula 1 ng hapon hanggang 8 ng hapon. Walang oras na tumutugma sa 5 am na pag-atake ayon sa Euromaidan Press. Tandaan din na nag-post ng red alert si Gobernador Jabin ng Yelet bandang 2:30 ante meridiem noong Enero 4. Ayon sa Kiev Post, sinabi ng Russian Defense Ministry na nasabat nila ang 100 at 40 drones noong madaling araw ng Enero 4. Tila nawala na ang claim sa enerhiya sa gitna ng kaguluhan. May hindi talaga nagtutugma rito. Kung tama ang ulat ng Kiev Post, tila tinatago ng Russian Defense Ministry ang matagumpay na drone strike ng Ukraine sa sunod-sunod na ulat tungkol sa mga drone na napabagsak ng kanilang air defenses sa araw. At isang maikling pagbanggit lang na di umano'y may mga drone din silang napabagsak kanina. Kahit paniwalaan pa ang Russia, lumalabas na noong Enero 4 ay nagsagawa ang Ukraine ng isa sa pinakamalaking drone attack laban sa Russia. Sabi ng Reuters, sinabi ng Russia na napabagsak nila ang 437 drone sa loob ng 24 na oras. Sa mga drone na iyon, 86 na ang napabagsak sa Bryansk at 57 sa Belgorod. Tinarget din ng Ukraine ang mas malalayong rehiyon ng Russia tulad ng Vladimir at Tver, pero walang ulat ng drone na tumama roon. Hindi kinumpirma o itinanggi ng Ukraine ang kaugnayan sa malalaking drone attacks. Parang pinabayaan na lang nilang magsalita ang mga larawan ng nasusunog na planta ng enerhiya. May dahilan kung bakit tinarget ng Ukraine ang plantang iyon. Marami pa.
At isa pa lang ang nasabi natin. Nabanggit natin na ang planta ay gumagawa ng bahagi para sa mga drone at missile. Ilan sa mga missile na iyon ay kabilang sa pinakamapanganib na pag-aari ng Russia, kabilang na ang Iskander ballistic missile at ilang cruise missile ng bansa. Malaking problema para sa Ukraine ang mga Iskander missile. Noong Nobyembre 18, 2025, naglabas ng ulat ang Royal United Services Institute o Royal United Services Institute na tumingin sa kinalabasan ng mga pag-atake ng missile ng Russia laban sa Ukraine mula Setyembre 2022 hanggang Oktubre 24, 2025. Noong panahong iyon, inilunsad ng Russia ang 345 pag-atake laban sa Ukraine, kabilang ang 900 at 39 Iskander at Kinzhal ballistic missile. Ang rate ng pagharang ng Ukraine para sa mga ganitong uri ng missile ay malayo sa inaasahan o ninanais ng bansa. Sa 900 at 39 Iskander at Kinzhal missiles na inilunsad, 227 lang ang naharang ng Ukraine, na nagbigay dito ng 24. Binanggit ng Rusi ang 18 sa 300 at 45 pag-atake ng Russia gamit ang ganitong missiles, kung saan nakamit ng Ukraine ang 100% na pagharang. Ayon sa think tank, anomalya ang 18 insidenteng iyon dahil iba ang interpretasyon nila sa datos. Ipinapakita nitong 4% lang ng mga pag-atake ang matagumpay na naharang ng Ukraine, ang karamihan sa Iskander at Kinzhal missile. Sa 300 at 45 na pag-atake, 200 at 73 beses nabigo ang air defense ng Ukraine na ma-intercept ang Iskander o Kinzhal missile. Ayon kay Rusi noong Nobyembre 2025. Sa madaling salita, ang Iskander, kasama ng iba pang ballistic at cruise missile ng Russia, ay nagdudulot ng matinding problema sa Ukraine. Ang air defense ay nahihirapan talagang pabagsakin ang mga ito, o malamang, kaya naman nilang pabagsakin ang mga Iskander at katulad ng mga missile, ngunit kulang sila sa bala para magawa ito. Alam ng Russia na karamihan sa kanilang missile ay tatama sa Ukraine basta't mailunsad at manatili sa target. Tinamaan ang enerhiya dahil mismo sa dahilan na ito. Kung di kayang pabagsakin ng Ukraine ang mga Iskander at ballistic missile ng Russia sa ere, maaari nilang sirain ang mga pabrika ng bahagi para sa mga missile na iyon. Hindi na dapat mag-alala ang Ukraine sa mababang pag-intercept ng Iskander kung hindi na kayang paputukan ng Russia ng mga missile ang mga lungsod at infrastruktura nila. Matalinong estratehiya ito. Kaya, hindi na nakakagulat na Enero 4 at 5 ay hindi unang beses na tinangkang gawing inutil ng Ukraine ang planta ng enerhiya. Ayon sa ulat ng Ukraine Inform tungkol sa pinakabagong pag-atake sa enerhiya, tinamaan ng Ukraine ang planta ng hindi bababa sa 2 beses ngayong 2025 lamang. Mayo 23 tinamaan ng drone ng Ukraine ang enerhiya at nagdulot ng sunog sa isa sa mga paggawaan ng planta. 9 na empleyado ng planta ang nasugatan sa pag-atake noong Mayo, na maaring nagtanggal ng mga eksperto para sa paggawa ng bahagi ng misil ng Russia. Noong Hulyo 15 tinamaan ng 4 na drone ang planta ng enerhiya sa isa pang pag-atake. Sabi ng Kiev Independent, nagkaroon ng sunog sa pag-atake ngayong tag-init kaya pansamantalang tumigil ang produksyon sa pabrika. Iyan ang inaasahan ng Ukraine sa bagong drone attack nito. Habang mas matagal na susunog ang enerhiya, mas lalong naaantala ang Russia sa pagkuha ng mahahalagang bahagi para sa kanilang missile at drone, lalo na't nakatuon tayo sa papel ng enerhiya sa paggawa ng mga ito. Sa ngayon, bahagi pa lang iyan ng naiaambag ng planta. Ayon sa Euromaidan Press, mahalagang bahagi ang enerhiya ng mas malawak na defense industrial complex ng Russia. Mahalagang bahagi na ito ng produksyon ng digmaan at makinarya ng lohistika ng Russia. Ayon sa mga Russian Business Monitoring Platform. Ayon sa Euromaidan Press, ang enerhiya ay may milyon-milyong kontrata sa mahigit 20 kliyente mula sa defense sector, kabilang ang Russian Ministry of Defense at iba pang kumpanya sa defense industrial complex ng Russia. 3 lang ang kumpanyang may ganitong kakayahan sa Russia at pinakamalaki ang enerhiya. Kabilang sa mga produktong ginagawa ng enerhiya ang lithium-ion batteries, sealed lead-acid batteries,
uninterruptible power supplies, electrochemical energy systems, at nickel-cadmium batteries. Ayon sa Euromaidan Press, ginagamit ang mga produktong ito hindi lang sa drone at missile, kundi pati sa glide bombs, barko, at combat aircraft. Hindi ordinaryong pabrika ng armas ang enerhiya. Isa ito sa pinakamalaki sa Russia, kaya target ito ng Ukraine para pahinain ang industriya ng depensa ng Russia. Magandang panimula ang nabanggit tungkol sa depensa ng Russia para maintindihan ang pag-atake sa enerhiya at ang koneksyon nito sa digmaan sa Ukraine, lalo na ngayong papasok ang 2026. Mahigit 2 buwan pa bago ang ika-4 na anibersaryo ng pananakop ni Putin. Ang digmaan na sinimulan ng leader ng Russia ay nagdulot ng hindi inaasahang masamang epekto sa bansa. Ramdam ng depensa ang epekto matapos muling targetin ng Ukraine noong Enero 4. Matapos ang sunod-sunod na paglago, dahil sa paglalagay ni Putin ng ekonomiya ng Russia sa war footing, nahihirapan na ngayon ang depensa ng Russia. Nagsimulang lumitaw ang mga unang senyales ng problema sa dulo ng 2025 nang humina ang dating booming na sektor. Noong Oktubre 24, iniulat ng TVP World, batay sa datos ng Russian National Statistics Agency, Russian Federal State Statistics Service, na matatapos na ang 3 taon ng double-digit na paglago ng military-industrial sector ng Russia. May bantang paghinto dahil bumaba ang mga industriya ng Russia na konektado sa digmaan. Unang beses mula 2022 matapos ang taon-taong paglago ng mahigit 20. Bumaba ng 16 ang paggawa ng fabricated metal products noong Agosto, ayon sa Russian Federal State Statistics Service data sa sumunod na buwan. Ang parehong kategorya ay nagtala ng paglago na 200 at 64 noong 2000 at 23 at 300 at 16 noong 2000 at 24, ayon sa ulat ng outlet. Bumaba ang produksyon ng transport equipment tulad ng tangke at armored vehicles. 6% lang ang paglago kada taon kumpara sa 60% noong Agosto. Noong Nobyembre, sinabi ng defense blog na naabot na ng industriya ng digmaan ng Russia ang sukdulan. Ayon sa ulat, lumalabas sa internal na pagsusuri na ang depensa ng Russia ay may pinakamalaking krisis mula nang bumagsak ang Soviet Union dahil sa sabayang problemang pinansyal, kakulangan sa manggagawa, at issue sa supply chain. Unti-unti ngunit malaki ang epekto ng parusa ng kanluran sa industriya ng depensa ng Russia, pati na rin ang mga pag-atake ng Ukraine na nagpapahina sa kanilang produksyon. Ngayon, maraming kumpanyang malaki ang kinita noong 3 taong boom period ang nagrereklamo ng problemang pinansyal. Kabilang dito ang United Aircraft Corporation, pangunahing tagagawa ng eroplanong pandigma. Kapos sa pondo ang kumpanya kaya hirap magbayad sa mga kontratista, na nagdulot ng maraming kaso mula sa mga nagpapautang. Ang Kronstadt, isang malaking drone maker sa Russia, ay may 2 dosenang reklamo tungkol sa hindi pagbabayad ng utang. Mula tag-init hanggang Nobyembre 2000 at 25 umabot sa 7 milyong halaga ng reklamo ang isinampa laban sa kumpanya, at ilan lang ito sa mga halimbawa. Pero ang mga problemang ito sa pondo ay nakaapekto sa mga kumpanyang may kaugnayan sa digmaan sa buong Russia habang bumabagsak ang makinarya ng digmaan ni Putin sa paligid niya. Patuloy ang Ukraine sa kanilang pambobomba mula sa himpapawid sa mga pabrika at pasilidad. Tinatarget din ng hybrid warfare, tulad ng paghahak, ang mga kontratista ng depensa ng Russia. Noong Disyembre, 19 iniulat ng Moscow Times na tinatarget ng pro-Ukrainian hackers ang ilang kumpanyang Ruso na gumagawa ng armas, gumagamit ng AI-generated na dokumento sa sopistikadong pag-atake na nagsasayang ng oras at pera para sa mga kumpanyang ito. Sa huli, ang ganitong uri ng pagsasayang ang pangunahing punto ng ginawa ng Ukraine noong Enero 4. Maganda sa simula ang pagpapatumba ng planta ng bahagi ng misil at drone, pero mabilis lang ring mapapagana ulit ng Russia ang enerhiya. Gayunpaman, ang pagkukumpuni ay nangangailangan ng pera. Bawat stock na winasak ng Ukraine sa enerhiya ay dagdag pasaning pinansyal. Kung isang beses lang ang pag-atake, ayos lang sana ang Russia. Pero tuloy-tuloy ang pagtira ng Ukraine sa enerhiya at depensa ng Russia, kaya lalong nalulugi ang humihinang industriya nila. Parang death by 1,000 cuts ang estratehiya ng Ukraine. Bawat atake gaya sa enerhiya ay dagdag presyon sa mahalagang bahagi ng pagsisikap ni Putin sa digmaan. Magbubunga ang presyo niyan
at maaring bumagsak ang industriya ng depensa ng Russia. Gustong masiguro ng Ukraine ang pagbagsak, kaya dinagdagan nila ang drone strike habang papalapit ang ika-5 taon ng digmaan. Napag-usapan na natin ang laki ng pag-atake noong Enero 4 ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Russia. Iniulat ng Reuters na araw-araw na tinatarget ng Ukraine ang Moscow gamit ang drone mula 2,000 at 26 ipinahiwatig na lalong titindi sa 2,000 at 26 ang mga long-range na pag-atake na mahalaga sa estratehiya ng Ukraine noong 2025. Noong Disyembre, sinabi ng Forbes writer na si Vikram Mittal na pinadadami ng Ukraine ang malalayong pag-atake para sa kalamangan sa usapang pangkapayapaan. Malaki ang epekto ng drone attacks sa pangmatagalang lakas ng Russia sa digmaan. Ayon kay Mittal, tinamaan nila sa iba't ibang antas. Tinatarget ang puwersa ng Russia, nililimitahan ang supply, at binabawasan ng pondo para sa sundalo at kagamitan. Tama siya, ang paghina ng lakas ng Russia sa unahan ay nagpapabagal sa puwersa ni Putin, habang sinusubukan nilang kunin ang mga teritoryong nais niyang gawing panangga sa negosasyon ng kapayapaan. Ang energy strike ay bahagi lang ng 2 antas na plano ng pagpapahina. Tanggalin ang mga pasilidad na mahalaga sa armas ng Russia para humina ang puwersa ni Putin sa Ukraine at maging panangga ito ng Ukraine sa negosasyon ng kapayapaan. Kasabay nito, ang mga drone ng Ukraine ay nagdadala ng dagdag na paghihirap sa sektor ng depensa ng Russia na dati nang naranasan ang magagandang panahon at ngayon ay tapos na. Ngayon, dahil sa pagbagal, napipilitan ang sektor na iyon gumastos sa pagkukumpuni at pagpapalit kahit mas kaunti ang kanilang pera kaysa dati. Sa digmaan, simpleng paraan lang ang enerhiya ng Ukraine para simulan ang taon ng may putok. Kung ipagpapatuloy ng Ukraine ang 2,000 at 26 gaya ng pagsisimula nito, babagsak ang ekonomiyang pangdigmaan ng Russia. At ang mga barahang akala ni Putin ay hawak niya ay hindi sapat para makuha ang pinakamalaking dahilan para sa kapayapaan na gusto ng leader ng Russia. Habang nakikita ni Putin ang kapalpakan ng depensa ng Russia at pag-atake ng drone ng Ukraine, nahaharap siya sa malaking pagkatalo para sa Russia. Pinatalsik ng United States si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela, kaya nawalan si Putin ng mahalagang kaalyado. Isa itong pangyayari na maaaring maglantad sa pinagmumulan ng pondo ng digmaan ng Russia ngayon at sa hinaharap, gaya ng malalaman mo kung papanoodin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong mga pag-atake ng drone ng Ukraine laban sa sektor ng depensa ng Russia. At maraming salamat sa panonood.